Ika-28 ng Hulyo, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga programang naumpisahan at patuloy na ipinatutupad ibinida ng Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. EPIRA Law, panawagang ibasura. Reforma ng Pangulo sa sektor ng enerhiya, suportado ng DOE. Pagpapaunlad ng basic education, patuloy na isinusulong ng DepEd. Big time hike sa presyo ng petrolyo muling ipinatupad. Budget deliberations di apektado ng impeachment trial ayon kay Representative Sandro Marcos. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa halos 1 oras at 30 minutong 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, ibinida niya ang mga nagawa ng pamahalaan para maiangat ang estado ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon sa kanya, kasama sa kanyang tungkulin na mag-ulat ng estado ng bansa. Kasama sa kanyang unang binanggit ang hakbang ng pamahalaan sa mga tiwali na nakinabang sa kaban ng bayan, ang reforma sa DPWH at ang mga agarang solusyon sa epekto ng giyera sa gitnang silangan sa ating bansa na naging bunsod ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Samantala, binigyang pansin din ng Pangulo ang pagbibigay ng bigas at ang patuloy na programang Benteng Bigas na kanyang naipangako nung siya ay nangangampanya pa lamang. Gayon din ang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.2 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Samantala, inihayag din ng Pangulo na ang pondong naisalba mula sa posibleng pagbubulsa ng mga tiwaling opisyal ay ibubuhos umano sa taong bayan at gagamitin sa mga programang 4Ps at walang gutom program. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ng 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.2 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito.
Binanggit din ng Pangulo na hindi kakaligtaan ang mga nasa middle class na nakakaranas din ng epekto ng krisis. Kung kaya, nananawagan ng Pangulo sa Kongreso na magpasa ng batas na magpapalawak ng exemption sa income tax. Ang maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax at amnesty para sa ilang buwis na hindi nabayaran. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Matapos namang ihayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang naging SONA na nananatiling edukasyon ang pangunahing prioridad ng pamahalaan, patuloy umanong isusulong ng Department of Education o DepEd ang mga programang nagbibigay ng konkretong benepisyo sa mga mag-aaral at guro. Sa pahayag ng DepEd, patuloy ang kanilang pagpapaunlad ng basic education mula sa mas pinalakas na suporta para sa mga guro at mag-aaral hanggang sa maraming silid-aralan at digital learning resources. Kabilang dito ang pagpapalakas ng DepEd sa school-to-industry pathways kung saan mas paiitingin ang senior high school curriculum at work immersion program. Maging ang pagpapalakas sa kapakanan ng mga guro sa pamamagitan ng pag-promote sa expanded career progression at pamamahagi ng mga gamit upang suportahan ang mas epektibong pagtuturo. Nabanggit din ng DepEd ang pagsusulong ng mas maayos na silid-aralan at protektadong mag-aaral at ligtas na paaralan sa pamamagitan ng school-based feeding program, pagkakaroon ng counselor associate sa mga pampublikong paaralan at reporting at response mechanism para sa bullying at iba pang emergency. Isa rin sa binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pagpapatupad ng abot-kaya, maaasahan at ligtas na kuryente para sa bawat Pilipino. Kabilang sa naging panawagan ni Pangulong Marcos na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na magtatanggal sa pasanin ng mga consumer na pagbabayad sa systems loss na ayon pa sa Pangulo ay hindi naman nila kasalanan. Gayon din ang pagpapanukala sa Sariling Kuryente Act na naglalayong gawing abot-kaya ang rooftop solar panel at battery storage system.
kung kaya't ayon sa Department of Energy o DOE, buo ang kanilang suporta sa direksyon at polisiya ng Pangulo sa sektor at handa silang ipatupad ang mga prioridad na ito sa mga konkretong programa, pamumuhunan at reforma sa batas na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa mga consumer, negosyo at sa susunod na henerasyon. Ayon pa kay DOE Secretary Sharon Garin, kanilang tutuparin ang mga hangaring ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, maging sa mga pribadong sektor. Susunod sa News Force. EPIRA Law panawagang ibasura. Budget deliberations di apektado ng impeachment trial ayon kay Representative Sandro Marcos. Alamin ang naging pulso ng mga mambabatas sa SONA 2026. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.